Bakit hindi genius na sinabi ko yung nag-imbento ng trailer na yun, which is although lahat ng so ibig ko sabihin hindi siya genius because kapag nagda-drive kasi tayo guys dito, nakikita natin yung ilaw ng reaper natin, dapat nalalaman natin kung umaandar yung reaper o hindi. Dito kasi guys wala eh. Ayan, wala yung ilaw. Unlike yung mga ordinary na mga reaper is meron yung mga thermo na reaper. Guys, entering Banff National Park. Yan. We are now entering Banff National Park. Dito sila kasi magbabayad sila ng kanilang parking dyan. Truck dito kasi dire-diretso to eh, punta doon sa British Columbia. Bali meron pa akong 7 oras. Drive pa tayo kahit mga hanggang alas 12 lang. Kaya pa siguro to. Banff National Park. Yan. Okay, tuloy-tuloy lang ako. Enjoy the view. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Yuho. Rental check lang tayo, tsaka check natin ang temperature. Itong bagong trailer ng Turco. Ito pala hinihin ako. Marco Ball, North America. Voltage temperature. So, set point is 0 and 28. Ayan.
honestly speaking guys, matagal na akong hindi pumunta rito sa British Columbia. Ayun yung boundary ng Alberta. Dito naman ngayon ang British Columbia. Ayun guys. So 34 o 3/4 yung yung crudo natin. Tigas maganda. Matigas. Siyempre tignan natin dito. Bagong-bago. Ang ganda ng mga pagkakasit up ng trailer na to Ang taas pati iba yung spring. Ayos. Lalaki ng airbag Right. Maganda yung temperature dito guys. Sa taas, baba, yung kanyang ilaw. Umalis na yung mag-asawa siguro nag-check. Nagpa-picture din sa boundary. Nice. Okay. Ayan guys bagong trailer ng to. Pinag-aaralan ko pa kung paano gamitin yung Okay. Paano gamitin yung draper na yan kasi hindi ko pa alam. Ayan guys ang daming mga sticker dito. Pwede ka palang magsulat dito wala kang British Columbia, hindi mo na nga makita yung British Columbia dyan lahat ng mga sticker trailer, traveler, trashy. Ayan, ang dami. Ayan guys. Okay, tara para makalayo pa tayo. Alright guys, eto lulusong tayo rito. Kapag lulusong kayo guys, make sure lang talaga na pay attention kayo sa mga sakador nito. 500 meters run away lane. Kaya kapag hindi gumana yung preno, brake, titirahin nyo ito yung na yan, preno, na yan, pasukin nyo doon. Runaway lane hanggang doon. Sa dulo. Tapos kapag may gustong umovertake sa inyo, sige lang, palusong yan, pero kung gusto kanyang inakodahan, let him be. Makarating lang tayo doon sa baba na safe and sound.
tayo sa Patag. Tapos meron na naman palusong dyan. Pag ganon, at Bisayot ko na Bisayot. At Bisayot. Guys, palusong tas pangat. Kumbaga sa ano, paluguran ko yung truck ko rito na lumusong ng Matulin para makakabuelo siya papunta dun sa taas. Yan. Paluguran lang natin. Kaganda nakakasilaw yung araw eh. Dyan sa kabila kami guys dumadaan eh, yan, yung gilid na yan. Kung hindi pa nagawa ito, yan ang dinadaanan namin, yung gilid na yan. Naksada dati yan. Ayun, ginawa na nilang dalawang linya eh. Dati dyan, yan ang daanan namin dati sa pirit ng bundok na yan bago nila ginawa ito.
malusong yan yung golden dyan. Kailangan magdaan-daan ka rin dyan. Slow down. $60 lang ito eh. Baka mamaya may pulis na nakabang doon eh. Alright guys, Town of Golden, British Columbia. Maaga pa, meron pa akong 5 oras at 44 minutes. Baka abutin ko pa nga ito ng ano eh. Abutin ko pa ito ng abutin pa siguro natin ito guys ng Kamloops. Doon na lang tayo matulog sa Kamloops. Bahala. Okay. Golden, welcome. Ayun yung sign na. Truck oh. Yun na lang sa tabi. Matutulog. Kasi ito lang ang maaari mo mapag parkingan dito, yung ESO na yan eh. Wala nang iba eh. Motorcycle season is here. Drive with caution. Sabi. Alright. Ayun o, motorcycle na. Matatawid lang. Alright yan guys, babalik tayo. So Kamloops, dadaan tayo rito sa scale. Bukas kaya? Lagi na lamang bukas ito eh. Kapag ka dumadaan ako dito, laging bukas eh. Bukas, open. Open, scale.
Meron na rin pala silang ito, Ministry of Transport and Infrastructure Mobile Command Take the ramp ahead. Force. Steer 5-3, drive 14-3, $10,700 ang trailer. Puro kg yun guys ha. 5,300 ang steer tire, kilogram. 14,000 ang drive, kilogram. 10,700 ang trailer, kilogram. Sa legal weight tayo. Ayan. Dire-diretso na to. May madadaanan tayo rito dadaan tayo rito sa check brake dito, papalusong. Check brake, brake tire check. Alright guys, ayan, nagbabalik tayo. Welcome back kakabsat, kakailyan, kakaroma. Naimpagnal daw tayo. At tayo, Supkios brake tire check. Dito tayo guys sa Supkios brake tire check. Ito na yung pinakauling brake tire check dito sa British Columbia, which is ang tagal na ng panahon bago ko nakabalik uli rito. Siguro mga 3 buwan o 4 na buwan na hindi ako bumaba ng British Columbia. So Supkios, tip brake ahead 0-18 kilometer 8%. Yan guys. Anyway, mag-check tayo ng tire check. Maganda ang summer dito. Maganda na rin ang climate. Ayun, ganda ng bundok. Kapwa natin mga trucker, ayan o. Hindi pwedeng i-bypass kasi ito guys eh. Mayroon yata silang small restaurant doon. Yan din yung washroom. Lights. Ayan. Sa wakas nakahila rin ako ng nakahila rin ako ng yan, kalahati reeper na bago. Ay! Mabuti naman dito. Kala ko ayusin natin yung Kala ko ayusin natin yung aking bunk bed. Alin? Bunk bed na heater. Oo nga teka muna. Dito ka? Saan ka ba didiretso? Diyan sa Hope. Dito ka dyan? Itong si Matibag. Pero mga yan eh. Ang problema nila, hindi Kailan ka uwi? nagpapatinag si Matibag. Pupunta akong British Hillsboro. Pag uwi mo na lang doon sa bahay, 3 oras yan eh. Hindi naman. Okay. Sige. Ha? Kasi ayaw mag-hit, ayaw umikot yung basto ko. Kaya? Kaya pagka sige. tawagan mo ako pag nandun sa bahay, mga Sabado, Linggo nandun ako. Sige, ingat. Ingat. Okay. Shout out na lang. Sige, Nakita ulit kami, kababaeng owner operator guys. Okay. Sige. Sige. Ito
yet, but anyway. So, temperature check. 2 seat point ito eh. So, itong una, ito yung zone 1. Zone 2 yung nasa pitan. 0, 28 ang pangalawa. 0 ang seat point. 28 ang seat point, 26 ang temperature. 0, 5.9. Ayun. Ayos. Iba rin ito eh. Itong thriller na to guys, lahat maganda pero isa lang ang hindi ko nagustuhan. Kung sino man ang nag-invento ng thriller na to, hindi genius. Bakit kanyo? Wala siyang guys, wala siyang ilaw dito na indicated. Ito ipapakita ko sa'yo. Pasok muna tayo sa loob. Bakit hindi genius na sinabi ko yung nag-invento ng thriller na yun, which is although lahat ng ano niya, patay ko na nga muna. Lahat ng ang tawag nito, yung pagkakayari niya maganda. Bali may ko muna sarili ko ng off duty. Kasi brake tire check tayo. Kaya kapag nag-brake tire check ka, kailangan mo ilagay ang sarili mo ng on duty brake tire check dito. So ibig ko sabihin, hindi siya genius because kapag nagda-drive kasi tayo guys, dito nakikita natin yung ilaw ng reaper natin. Dapat nalalaman natin kung umaandar yung reaper o hindi. Dito kasi guys wala eh. Ayan oh. Wala yung ilaw. Unlike yung mga ordinary ng mga reaper is meron yung mga thermo na reaper na hinihila natin. Meron siyang indication ng light dito sa driver. Kasi sa totoo lang, kapag nagda-drive tayo, hindi lang naman ang tinitignan natin yung mga madadaanan natin na mga bagay o kaya yung mga mag-overtake sa atin dito sa right side. Tinitignan din natin yung indication ng light upang sa ganun malaman natin kung umaandar yung reaper natin o hindi. May mga guys may mga truck driver na nakakapag-drive ng almost 7 to 8 hours continuous, no? At kapag nagda-drive ka ng ganong katagal, talagang nagmamadali ka na nun. At saka syempre, tayo kasi kapag nagda-drive na tayo, nakapokus tayo sa karsada. Ngayon, mula nung ginamit ko, kasi first time ko ginamit itong reaper na ito, yan ang napansin ko agad nung lumingon akong ganyan habang nagpapatakbo ko sa highway. Wala siyang light, wala siyang indication kung umaandar yung reaper o hindi. Ang problema niyan, mamaya nagka-problema yan na reaper, siyempre tumakbo ko na ng 4 hours na tumatakbo, patay pala yan, nasira na yung temperature dun sa loob. Kaya yan ang problema dito. Kaya ako naman sinasabi, ito review review ito guys ng cargo ball reaper na ito. Ito yung pinakabagong reaper na gawa. Ito may acquired nga dito o nakabili nga ng torque ang reaper na ito, pero ito review lang para sa makagaya kong truck driver. Kasi ako guys, 8 years na akong humihila ng reaper na ganitong klase na humihila ng pagkain reaper, no? At yan ang lagi kong tinitignan kapag ako nagda-drive, kasi minsan nagda-drive ako ng 5 oras ganyan dire-diretso. Yan ang indication kung para malaman ko yung aking reaper ay tumatakbo hindi. Ngayon wala tayong indication na yan, ibig sabihin nag-aalala tayo. Imbes na sana ang full focus natin sa karsada lang, wala, kasi iniintindi mo yan, baka mamaya wala na siyang namatay. So maghahanap ka na naman ng hihintuan mo, hindi ka naman basta-basta makakahinto. Gawa nga lang syempre may mga lugar na bawal huminto, mag-aantay ka pa, maghahanap ka pa, di ba?
iniintindi mo, hindi naman po pwede yung kada 1 hour hinto ka para i-check mo yung reaper na yan. Kaya ako sinasabi ito kasi ito yung full review ko sa reaper na ito. Lahat ng bagay na nakita ko sa reaper na ito as maganda, pero isang essential bagay na hindi nila o yung builder o yung gumawa ng reaper na ito nakalimutan niya o they miss something essential para sa mga driver, yung kanyang ilaw dito, indication na gumagana yung reaper. Yun lang ang masasabi ko sa reaper na ito. I'm sure lahat ng mga truck driver dito sa North America, Canada relate sa sinasabi ko, kasi kapag nagda-drive tayo, hindi lang naman yung reaper ang tinitignan natin. Hindi lang naman yung karsada, yung mga nadadaanan ang tinitignan natin. Ang tinitignan din natin base sa picture na yan, kung nakikita nyo yung reaper light, yung mga nasa likuran natin, yan nakikita natin. Pero more on talaga pag nasa highway na tayo, kapag tumingin tayo, napapasama na nakikita natin yung ilaw dyan, na indication na talaga dapat sanang mayroon dyan para malaman natin kung iniilaw pa yung ating o gumagana pa yung ating reaper. Kumbaga, yung hihinto ka every 1 hour para i-check yan, that's a no-noting para sa mga driver. Wala namang ganun yung kada isang oras hihinto ka para i-check mo kung gumagana o hindi. Kaya yun lang naman, review ko lang ito guys let me know down the comment kung anong masasabi nyo sa review kong ito. Kung relate din ba kayo, kasi sa totoo lang, alam ko dito sa Canada yung mga reaper driver, ganyan ang mindset nila, mindset namin. Kaya kami lumilingon dito, hindi lang yung mga bagay na nakikita dyan, kundi tinitingnan din namin yung ilaw ng reaper kung gumagana pa o hindi. Yan ang indication namin dito habang tumatakbo kami sa karsada. Ayan guys, so ayan, putulin ko na vlog ko rito. Bukas ang aking delivery, alas 5 ng madaling araw. Malapit na ako sa aking dideliveran. Lulusong ako dito ngayon. At sana nagustuhan nyo yung aking video vlog na ito ngayon. Simpleng review rin naman ito, pero may katotohanan naman talaga yung sinasabi ko. Yung builder, hindi siya genius kasi meron siyang na-miss na isang part na essential sa mga driver. Ayan, yun lang ang masasabi ko. Other than that, lahat ng components niya, kasi electric at saka gas ang nagpapatakbo, is absolutely amazing. Ayun guys, but anyway, thank you for watching. Let me know what your thoughts in the comment down below, para sa ganon malaman ko rin kung ano yung side nyo. Guys, I love you all. Peace out, bye bye. Lakai Tracker.